Eto na yata mga mare ang pinakamaraming nahuli nga nating isda dito at bukod doon sobrang lalaki. Naman nga sulit na sulit nga yung pagod nga nila tata at nila Kuya Richard nga dito at eto nga nung umalis nga sila umuulan pa nga. Itong mga nakarang araw nga din mga mare ay sunod-sunod nga din ang pag-araw, ngayon naman ay sunod-sunod ang pag-ulan. Si tatay nga ay pumunta nga rin dito mga mare at nagkapote na nga lang. At eto't nakarating na rin naman sila agad mga mare at nagdala na nga rin nga ulit sila ng tubig. Ganito na naman nga kalaki yung tubig nga dito pero malayo naman sa atin. Pero sana nga wag na nga rin mga mare bumaha at eto nga mga itik nakarating nga dito sa malayo. Hirap na hirap nga rin si tatay mga mare magbugaw at yung manok nga natin humahabol din kay Kuya Richard. Pagdating nga nila pinakain na nga rin nila yung baboy. At eto na nga mga mare yung hinihintay nga natin. Eto yata yung pinakamaraming nahuli nga natin buong bangisda nga natin dito. Tapos ang lalaki pa mga mare nung isda o diba nung nakaraan wala tayong mahuli, ngayon naman napakadami. Ito talaga yung kinakatuwa nga mga mare ng bangisda, yung may marami kang mahulat, may mauwi ka nga sa pamilya. Eh diba kasi nung nakaraan bukod nga sa konti maliliit pa erot to talaga ay natsambahan nga nila na malalaki. Katapos nga nila sa isa, eto naman dito naman nga sila pumunta. Nakaka-tense naman nga itong si Kuya Richard, tingnan nyo padahan-dahan lang pero tingnan nyo sobrang dami nga kasi pag binilisan ay matatapon nga ito at sasabog. Pero si tatay na nga rin mga maring nag-angat, may laman nga din at malalaki nga rin mga mari. Kaya naman ayan isinalin na nga rin ni tatay, buti na lang nga lang din meron nga silang dalang timba ay kung hindi sa nila ilalagay yan. Halos kalahating timba nga rin mga mari yung mga nahuli nga nila at ang lalaki tingnan nyo tapos Tagalog pa yung iba. Ang ganda nga mga mare, sobrang sarap siguro nito isigang at eto't meron pa nga pala ditong isa, bali tatlo nga pala to. O diba mga mare may laman nga din, sulit na sulit talaga. Halos mapupuno na nga nila yung timba mga mare. Pagkatapos nga nila doon ay umalis na nga rin sila at umuwi at naglakad na nga lang din sila dito. Akala ko mga mare itong bangka na to ay sa atin, hindi pala. Sabi kasi nila nang angkin mga daw ako mga mare may bangka ng may bangka, akala ko kasi sa atin kasi kamuka. Pagkatapos pala nila doon mga mare sinabay na nga rin pala ni tatay ang paggagapas nga dito ng kangkong para nga sa baboy. Si Kuya Richard naman nilinis nga itong mga maring paliguan nga ng itik para dito nga ilagay yung isda dahil malinis naman nga kaya ay nilagay na nga. Mukha nga lang din siyang hindi malinis dahil nga itong poso nga natin pero malinis nga siya mga mare. Tingnan nyo para tayo may palistaan dito kay tindahan ng isda. Dahil hindi pa rin kasi sila uwi mga mare pagkatapos nga nito kaya inilagay dito para nga mga mare mamaya madala nga dito mamaya. Buna na nga lang din ni Kuya Richard mga mare at kukuha nga sila ng pang-ulam. Natawa ako mga mare kasi pakaramdam ko para tayo nagtitinda mga mare sa palengke. Alam niyo ba yung batya na may bumubula-bula tapos nga may laman nga mga mareng buhay na tilapia tas talon ng talon kapag nga hindi mo nahuli. Tulad nga nangyayari kay Kuya Richard at eto syempre mga mare kumuha nga lang sila ilang piraso para nga lutuin. Nilila na nga din sila ng pechay para nga isiga nga ito mga mare. Grabe talaga, sobrang galing din ng lupa nga natin dito. Kahit sabihin nga natin binabaha siya mga mare may malaking pakinabang nga rin kapag tag-ulan at syempre yung isda yun. Kaya siguro malaking bagay din mga mare kung itataas na nga lang natin yung kubo natin para kahit ganun kahit nga bumabaha dito ay magagamit pa rin. Dami nga isda na yun mga mare, sobrang nagtipid sila, 2 piraso nga lang yung niluto nila at hati-hati pa sila. Kung tutusin kahit tigda-2 nga sila mga maring isda ay pwedeng pwede. So, siguro nagsawa na nga sila mga mare sa isda pero inuuwi nga rin din nila dito tapos piniprito nga. Nung nakaraan nga itong si Kulot hanap nga ng isda mga mare kasing naubusan nga siya ng prito dahil paborito niya yun. Tapos mga mare nagagalit bakit daw inulam yung ulam niya. Malay ko ba naman nakakalat kasi. Wala lang din mang pangalang nakalagay sa lamesa kaya kinain ko. Kaya sabi tuloy ni mama ay kumuha nga doon si Christian na napakarami para magsawa siya. At eto nga mga mare inaayos na rin pala natin dito yung mga gamit. Habang si Ran nga busy nga dyan, ako naman busy nga kasusukat yung nakita nyo ng pinost ko mga mare, hindi rin pala madali. Nakakapagod din pala magpalit-palit nga ng damit tapos ngayon nakahils pa nga ako, masakit sa paa. Ito kasi talaga hinahanda na namin mga mare kasi nung nakaraan nung nagnegosyo nga kami ng t-shirt. Tapos naisipan lang namin mga mare magnegosyo, hindi kami nakapagplano. May mga kailangan palang gamit tulad nga ng tape, ganyan, printer, mga bubble wrap para kapag ipapadala mo ay safe. Ito pala mga mare, mga t-shirt nga natin magaganda rin pala to. Etong nandito sa may lagayan 50 nga lang din yan. Fitted nga lang din yan mga mare kaya maganda rin talaga yung quality. At eto namang brand new siguro mga nasa 100 ganun. Hanggang 150 mga mare at etong at inayos na nga ni Ran. May talaga ni Ran ay kailangan namin magtulungan hindi na para sa future namin kundi sa future na magiging anak namin. Lalo na ngayon mga mare, ngayon pa nga lang si Gail ay talagang kailangan talaga namin magsipag. Paano pa kung maging 2 nga sila diba? At etong at napakaganda rin pala ng mga short na ibebenta nga natin. Pwede yan sa panlalaki at pambabae. At yan nga inaayos siya ng mga oras nga na ako talaga yung nagsusukat ako at hindi na nga na videohan. May bago
bagong proyekto na naman nga sila Kuya Richard dito mga mare, hindi ko nga alam kung ano to. Pero sabi nga ni Tatay, balak nga lang daw nila dito magtanim nga ng peche, kailangan lang harangan dahil nga may aso at pusa. Meron pang manok at ite, kaya kailangan harangan to para nga sa ganun kapag magtatanim ay hindi nga maperwisyo. Yun kasi maganda magtanim ng peche, hindi nga mainit, hindi rin nga palaging umuulan, kumbaga sakto lang. Mga mare, kapag sobrang init talaga, hindi nabubuhay nga yung pechay. Matagal ko na nga rin pala na order etong mga maring upuan kasi ang ganda nga rin ito. Kaya nga lang sa sobrang busy ngayon na nga lang tinaasikaso nila mga mare. For the aesthetic nga ito, kasi pangarap ko din talaga yung kapag gumagawa ka ng content nakaupo ka nga tapos parang ini-interview. Alam niyo mga mare, sa totoo lang sobrang pangarap ko yun. Yung ini-interview nga tayo tapos tatanungin tayo ng mga karanasan natin sa buhay. Tapos nakakapagbahagi nga tayo ng pwedeng gawin. Yung mga ganung bagay mga mare. Tapos ngayon tayo na lang mag-i-interview sa sarili nga natin at eto nga ikinabit niya sobrang dali nga lang kasi ikakabit mo lang yung paatas, bakal din siya kay matibay. Kaya naman nga habang nagpapahinga nga ako mga mare, ayan binidyohan ko muna nga si Ran. Ang cute-cute nga lang tinuupuan na to, maliit nga lang yung masasakop niyang space kaya maganda rin. Sakto naman nga mga mare, kasusukat ko nga lang ng damit kaya sabi niya umupo nga daw ako, kaya naman umupo na nga rin ako dito. At syempre nagaganda-gandahan muna nga tayo for today's video. Nauunahan ko na nga yung basher natin dyan. Syempre mga mare, joke-joke nga lang yun. Pinakita ko nga lang sa inyo kung gaano to kaganda. Tingnan nyo sa malapitan mga mare, o diba? At eto nga't malapit na nga rin ako matapos. Ganito nga ang itsura ng mga online seller. Ang daming damit sa paligid. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.